dalawa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. May mga nilalang ang may tuturing na hindi mapanganib, tulad ng mga unggoy. Subalit, papaano kung dahil na rin sa kagagawa ng ibang tao, may mga unggoy na magmistulang halimaw na nagsasabog ng lagim. Kung hindi ko lamang ikinababahala na maaaring may panganib na dulot sa tao ang mga waste chemical na naiipon sa aking laboratorio, hindi na sana ako lalabas ng bahay sa ganitong 10 oras ng gabi. Sana iuutos ko na lamang sa kasambahay namin ang pagtatapon sa waste chemical na itong dala ko. Eto, dito sa malayo-layo sa bahay namin gaya ng dati, lahat ng mga chemical na nagiging basura sa ginagawa kong mga eksperimento, dito ko itatapon. Ngayon, naitapon ko na mga waste chemical. Babalik na ako sa aking laboratorio. Aba, ano yun? Parang may kumalusko sa likod ng puno. Ha? Ano ito lumabas sa likod ng puno? Unggoy! Unggoy na nalilisik ang mga mata at galit na galit. Hindi, sasalakayin ako ng mga unggoy. Mama! Victor! Bakit parang humahangos ka pumasok ng bahay? Bakit parang takot na takot ka? Bakit gising pa kayo? Nakatulog na ako sa kwarto ko. Nagising lang ako na maramdaman kong humahangos kang dumating. Matulog na uli kayo, Mama. Saan ka ba galing? Tsaka bakit gabing-gabi lumabas ka pa ng bahay? Victor! May sugat ka sa braso ba? Wala ito, Mama. Bakit ka nasugatan? Ano ba nangyari sa'yo? Ano po, madam?
May masamang nangyari po kay Sir Victor sa labas po ng bahay kagabi? Oo, Rina. Nagising ako sa pagdating niya na humahangos. At pagpasok niya ng bahay, may sugat siya sa braso. Na ayon sa kanya, nakagat daw siya ng musang. Madam, matagal na po akong kasambahay ninyo mag-ina. Pagtira ninyo rito sa isla, kasama na po ninyo ko. Sa tagal po natin dito, wala pa po akong nakitang musang. Ako man, wala rin. Lina? Ay, naku, narinig na po si Sir Victor. Sige na. Sundin mo muna kung may uutos sa iyong anak ko, Rina. Pero mag-usap ulit tayo mamaya, ha? Bakit po, madam? Malakas ang kutob kong may inililihim sa akin ng anak kong siyentista. Tulungan mo ko, Rina. Ho? Paligiran natin ang bakod na alambre ng bahay. Bakit po kailangan natin bakuran ng bahay, Sir Victor? Huwag ka na magtatanong. Basta sundin mo na lang iniutos ko sa'yo. Oo po. Bilisan mo. Opo. Kailangan matapos agad natin bakuran ng bahay. Mas mabilis po sana tayong magbakod kung may iba po tayong makakatulong. Sino makakatulong sa atin? Matanda na si Mama. At mula naman nang mamatay ang asawa ko, 3 na lamang tayo nakatira dito sa isla. Huwag ka na maraming reklamo. Bilisan na natin ang pagbabakod ng alambre sa bahay. Opo. Nabakuran na po natin ng alambre ang buong bahay. Pwede na tayo pumasok sa loob. Teka po, sir. Teka po. Bakit natigilan ka, Rina? May narinig ko akong ingay sa di kalayuan. Para pong ingay ng isang galit na unggoy. Ara, marami na rin itong damit na naimpake ko. Tama yan, Leo. 1 linggo tayong magbabakasyon sa isla ni na Mama. Bakit hindi pa po natin hustuing 2 linggo ang bakasyon natin sa isla, Mami, Daddy? Opo nga po, Mami, Daddy. Tama si Ate Lady. Nung huli po tayo nagbakasyon kina Lola Lina, bitin kami ni Ate. Kasi 1 linggo lang tayo nagbakasyon dun eh. Pumayag na po kayo. Para dagdagan na namin ni Al ang mga damit na dadali namin. Ay, gusto ko ma-extend ang bakasyon natin mag-anak sa isla. Hindi maaari. 1 linggo lang ang nakuha kong leave sa trabaho ko. Ang problema, Ara, hindi mo pa na ipapaalam sa mama mo na magbabakasyon tayo sa kanila. Ay, hindi ko na tinawagan si Mama para masurpresa sila ni Kuya Victor. Tsak matutuwa ang mga yon dahil gustong-gusto nila magbakasyon tayo mag-anak sa kanila. Pagdating natin sa isla, mag-ingat kayo doon ni Al, ha? Lagi naman po kami nag-iingat kahit saan kami magpunta, Daddy. Kailan po ba kami hindi sumunod sa inyo? Kung magsalita ka, Al, ha? Parang masunurin ka. Madalas din namang pasaway ka. Pahiya ang pasaway. Ate Lady, pareho lang tayong pasaway. Tama na yan. At baka magkapikunan pa kayong magkapatid. Doble ang ingat na gawin nating mag-anak ngayon. Kasi ewan ko ba, sa lahat ng bakasyon natin sa isla, bakit parang kinakabahan ako ngayon? Victor! Ano ba naman kayo, Mama? Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo, kakatok muna kayo bago pumasok dito sa laboratorio. Inaabalan niyo ako Inaapon ako nga ito iniimbento ko. Pasensya ka na, anak. Nakalimutan kong kumato kasi may dumating sa pampang ng isla. Dumating? Oo. Ang buong pamilya ni Naara. Bakit ngayon pa sila dumating dito? Bakit, Victor? Ayaw mo na bang magbakasyon dito sa islang pamilya ng nakababatang kapatid mo? Bakit mo ako niyaya rito sa terrace, Kuya Victor? May gusto kasi akong sabihin sa iyo na sarili nan May problema ka ba sa mga inimbento mo? Alam mo, kaming mga scientist, talaga may pagkakataon na nagkakaproblema sa aming mga ini-eksperimento. Baka may maitutulong ako sa iyo. Hindi akong gusto kong tulungan mo. Ang pamilya mo. Ano? Okay lang
naman ang pamilya namin, kuya. Okay kayo nung nasa Manila kayo. Pero hindi ngayong narito na kayo sa isla. Teka, hindi yata kita maintindihan. Ara, hindi sa itinatabi ko kayo mag-anak. Pero mas mabuting sa ibang lugar na kayo magbakasyon. Mapanganib ngayon dito sa isla eh. Ha? Napaka mapanganib. Ara, aalis na pa tayong mag-anak dito sa isla? Ay, hindi, Leo. Tinesting ko lang kung nasa kondisyon itong motor ng bangka na 1 linggo nating nirentahan para magamit natin dito sa isla. Tatapusin natin ang 1 linggong bakasyon natin dito. Kanina, narinig kong pag-uusap niyo ni Kuya Victor. Ay, huwag mo intindihin yun. Nakakaabala yata tayo sa kapatid mong scientist. Yung pagbabakasyon nating mag-anak dito sa isla. Ay, hindi, Leo. Bakit parang itinataboy na tayo dito? Sabi niya, may panganib daw kasi rito sa isla na hindi naman niya maipaliwanag sa akin kung ano. Hindi kaya naiistorbo lang natin ang trabaho ng kapatid mo? Iba ang hinala ko, Leo. Na totoong may panganib dito? Hindi. Malamang nagkakatampuhan sila ni Mama. At ayaw ng kapatid ko na mamalayan nating mag-anak ang gusot na namamagitan sa kanilang dalawa. Ate Lady, sama ka? Bakit? Saan ka pupunta, Al? Sa likod bahay. Titignan ko yung puno doon na maraming alitap-tap kapag gabi. Uy, ikaw na lang. Tatawagan ko si Mike sa Maynila para malaman niyang nagbakasyon tayong mag-anak dito sa isla. Naku, ikaw talaga ate. Parang magkakasakit ka kapag hindi mo nakausap ang boyfriend mo sa loob ng 1 araw. Inggit ka lang. Uy, lumayo ka nga sa akin. Ay, sige, bahala ka. Ayun. Nakita ko na naman ang puno ng maraming alitap-tap kong gabi. Ang ganda. Parang Christmas tree. Ha? Ano yung gumagapang palapa sa likod ng malaking bato? Unggoy. Isang unggoy na galit na galit. Ha? Papalapit sa akin. Sasalakayin ako ng unggoy ng parang halimaw. Ha? Ate! Ate Lady! Bakit, Al? Anong nangyari sa'yo? Isang galit na galit ko yung umaatake sa'yo! Ate, tulungan mo ako! Sinakbal ng unggoy ang kamay ko! Ayaw akong bitiwan! Papatayin ako ng unggoy na parang halimaw! Huwag ka mag-Al! Ang kapilasang tao na ito! Ito ay ang balos ka sa halimaw ng unggoy na yan! Ate, salamat iniligtas mo ako. Ay, pinagtataka ko. Lumayo ang unggoy, lampagahambalusin ko. Pero hindi man lang siya nasugatan. Impacto yata ang unggoy na yun. Mabuti pa, Al, pumasok na tayo. Dali! Oh. Baka may umatake pa sa atin na halimaw na unggoy! Halika na! Ano, lady? May unggoy na parang halimaw sa isla na pinagbakasyonan ng family niyo? Oo, Jalo. Kaya tumawag ako sa'yo. Parang walang kamatayan ng unggoy na sumakmal sa kamay ng kapatid ko. Bakit hindi pa kayo umalis dyan sa islang yan? Hindi maiwan ng mami ko ang mama niya at kapatid na scientist. Nanganganib ang buhay niyo dyan. Gusto na nga ng daddy ko na umalis na kami mag-anak. Pero hindi namin pwedeng iwan si mami. Lady, hindi mapapanatag ang loob ko dito sa Maynila kung ganyang alam kong nasa panganib ang buhay mo. Huwag mo ako masyadong alalahanin. Maaari bang hindi ako mag-alala sa'yo? Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Gagawa daw ng paraan ng uncle kong scientist para mapuksa ang unggoy na parang halimaw. Paano kung mabigo ang uncle mo? Hihintayin mo na lamang bang pati ikaw atakihin ang unggoy na halimaw? Laso, Lara. Mabagsik na laso ng laman ng boteng ito. Saan galing yan, Kuya Victor? Inimbento ko. Para sa unggoy na umatake sa anak ko? Oo.
Ang halimaw na hayop na yun. Yun ang dahilan kaya gusto kong sa ibang lugar na kayo magbakasyon eh. Bakit kasi hindi mo ipinaalam agad sa akin ang tungkol sa halimaw na unggoy dito sa isla? Ayoko nga matakot kayo mag-anak. Kuya, hindi bale. Handa akong tumulong para mapatay ang unggoy na halimaw. Alam kong malakas ang loob mo, Ara. Pero wag mo na akong tulungan. Mapanganib na harapin ang halimaw na unggoy. Baka malagay sa peligrong buhay mo, Kuya Huwag kang Victor. mag-alala. Bilang isang scientist, ako ang higit na nakakaalam kung paano pupuksain ang halimaw na unggoy. Al, ano ginagawa mo? Patibong, Ate Lady. Para sa halimaw na unggoy na sumakmal sa kamay ko. May sugat ka pa nga sa kamay. Kung ano-ano nang ginagawa mo. Ate, muntik na akong pinatay ng halimaw na unggoy na yon. Kaya gagantay ko sa kanya. Kapag nahuli ko siya sa patibong na ito, papatayin ko ang halimaw na unggoy. Al, itigil mo ang paggawa ng patibong. Daddy, gusto ko lang pong gumanti sa halimaw na unggoy. Ang pagpapagaling ng sugat sa kamay mo ang intindihin mo. Kapag nakikita ko nga po ang sugat kong ito, lalo kong naalalang muntik na akong pinatay ng halimaw na unggoy. Kaya gusto ko pong gumanti sa kanya. Magtigil ka. Daddy, kapag hindi ko po napatay ang halimaw na unggoy, baka pati kayo sakmalin nun. Gumagawa na ng paraan ng Uncle Victor mo para mapuksang halimaw na hayop. Mabuti na po yung magtulungan Sabi kami. magtigil ka na eh. Susundin mo ba ako? O gusto mong magalit pa ako sa'yo? Ano? Jalo? Pupunta ka sa islang kinaroroonan ng pamilya ni na Lady? Oo, Mike. Kaya pinuntahan kita. Kahit sabi ng jowa mo, may halimaw na unggoy doon na umaatake ng tao. Iram sana ako ng baril sa'yo, bro. No way. Hindi kita maaaring pairamin ng bakal, Jalo. Sa barkada natin, ikaw ang alam kong may lisensyadong baril. Pang self-defense ko lang yun. Sige, hindi bale. Okay lang. Kung hindi mo ako matutulungan. Huwag ka naman magtampo agad, Bok. Para naging magkatropa tayo kung hindi kita matutulungan. Mapanganib daw ang halimaw na unggoy sa isla. Kaya kailangan ko ng sandata. Hindi ka mag-isang pupunta doon. Sasama ako sa'yo. Ha? Hindi ako papayag na sumama ka sa kaibigan mo, Mike. Uy. Narito pala si Rio sa inyo, bro. Madalas namang matulog dito sa amin yung siyota ko eh. Rio, hindi ka papayag na sumama sa akin sa isla ang jowa mo? Papayag ako, Jalo. Yun eh, kung kasama ako. Oh, Mike, paano ba yan? Ano pa nga ba ang magagawa ko, Bok? Okay, Rio. Sama ka sa amin ni Jalo. Dapat. Pero, Bok, Ano yun, Mike? ako ang mas bihasa sa bakal. Kaya akong papatay sa sinasabi ng jowa mo na halimaw na unggoy. Dito, Ara. Sa lugar na ito ko nakita ang unggoy na parang halimaw. Kaya binakuran ko ng alambre ang bahay. Maaaring lumusot sa bakod ang hayop, Kuya Victor. Alam ko. Kaya nga maglalagay ako dito ng lason. May silbi naman kayang inimbento mong lason sa halimaw na unggoy? Malalaman natin. Ay, sana nga, Kuya. Ayan. Ngayong naibuhos ko na sa isang lagayan ng mabagsik na lason. Malalaman natin kung mapipinsala dito ang halimaw na unggoy. Lumayo na tayo dito, Kuya. Halika na. Sige. Dito tayo. Magkubli tayo sa likod ng puno. Bakit, Ara? Ha? Ayun eh, oh. May unggoy. Papalapit doon sa inilagay mo lason. Ganon? Tama-tama. Ayun. Uminom ang hayop ng lason. Sana umepekto sa kanyang mabagsik na lason. Sige. Sige, halimaw na hayop. Malasong ka. Mangisay ka. Halimaw, unggoy. Mamatay ka. Oh, lady. Salamat.
dinatnan kita rito sa isla na ligtas. Bakit ka na pa rito, Jalo? Kasi hindi mapanatag ang loob ko sa Maynila. Kaya sinama ko na rito ang barkada ko si Mike at yung girlfriend niya. Madali naman palang puntahan ng islang ito basta may naarkilang bangka. Oh, kumusta ka na, lady? Okay lang, Mike. Tutulungan daw niya ako sa pagpatay sa sinasabi mong halimaw na unggoy na umaatake sa tao dito sa isla. Malamang wala na kayong pagtulungang patayin dito. Nilagyan na uncle ko ng laso ng kinaroroonan ng unggoy na halimaw. At ayon sa kanya, malamang mapatay na niya yun. Ay, buti naman pala. Wala na tayong dapat katakutan pa. Wala na pala tayong gagawin dito sa isla, Jalo. Anong wala? Narito na rin lang tayo. Magbakasyon na tayo rito ng ilang araw. Oo nga naman, Mike. Okay sa akin yun. Okay din sa akin magbakasyon kami tatlo dito, lady. Pero pumayag kaya ang lola mo at uncle na magbakasyon kami ng jowa ko rito? Kasama ang boyfriend mo? Salamat naman. Pumayag ang lola at uncle mo na magbakasyon kami ni Mike at Rio ng ilang araw dito sa isla. Bakit hindi sila papayag? Alam naman nilang boyfriend kita, Jalo. At kagaya ng parents mo, boto rin sa akin ang lola at uncle mo, di ba? Ewan ko lang. Aminin mo na. Total, tayo lang naman ang narito sa labas ng bahay. Hindi lang tayo narito sa labas, Jalo. Oh, bakit tumigil ka sa paglakad? Malamang, nasa likod ng malaking bato sa di kalayuan, si Al. Kaya may kumakaluskus dun. Bakit naman mapupunta rin yung kapatid mo? Ay naku, pasaway yun eh. Malamang sinusubukan tayo. Ganun ba? Teka, gugulatin ko siya. Bulaga! Lady, hindi utol mo narito sa likod ng malaking bato. Unggoy! Galit na unggoy! Ang unggoy! Lady! Aatakihin ako ng unggoy! Sa braso ko! Kinakagat pa rin ang unggoy! Kahit namulda ako! Pero ko! Tuwa ka na, Jalo! Mag-aagin na pa kami pang hataw! Kaya magliligtas sa boyfriend mo, lady! Mike, mabuti dumating kayo na Rio! Nabahala sa halimaw ng mami. Mike, tulungan mo na ako! Sagot na kita! Mike! Baka si Jalo pa ba rin? Huwag ka sa bahala, hindi. Siya, sinutan si Sai. Pupuntahin ko ang unggoy sa pagitan ng kanyang mga mata! Bumulagta na ang unggoy! Patay na siya! Ligtas ka na! Salamat, Mike. Pero Jalo! Sugat ka sa braso! Oo nga. Malalim yata kagat sa ina, monkey. Naku, Jalo, baka mamaya may kamandagang hayop na yun. Ano ba naman, Rio? Meron ba namang unggoy na may kamantag? Jalo, hindi nakakatuwang munti ka nang napatay ng unggoy. Sabi ko nga po sa kanya, Daddy. Mababaw lang naman ho ang sugat ko sa braso, Tito Leo. Kahit na, kung nadisgrasya ka rito sa isla, baka hindi mapatawad si lady ng parents mo. Wala naman pong kasalanan ng anak niyo, Tito Leo. Dahil sa kanya, kaya naparito kayo ni Jalo sa isla. Hindi ko naman po siya pinapunta rito. Talagang nagpunta ako dito, lady. Dahil kapag may masamang nangyari sa'yo at hindi kita na ipagtanggol, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Nangangamoy ka. Sala na yata. Oy, wala pa sa plano namin ni Jalong pakasal, Rio. Pero kung sakaling papakasal na kami ni lady, gusto ko dito gawin ang kasal namin sa isla. Ha? Bakit dito? Kasi dito may thrill. Saan ka naman nakakita ng isla na may halimaw na unggoy? Victor, ano na naman yung pinagpupuyatan mo rito sa iyong laboratorio?
Nagtitimpla ako ng mas mabagsik na lason, Mama. Napatay na ng kaibigan ni Jalo ang halimaw na unggoy. Saan mo pa gagamitin ang iniimbento mo? I-reserve ko lang ho. Nag-aaksaya ka lamang ng oras. Mabuti na hong nakahanda ako. Ano pa ba ang paghahandaan mo ng mabagsik na lason? Mama, nakita nga ho nating napatay na ang unggoy na halimaw. Pero, paano kung hindi nag-iisa ang ganoong hayop dito sa isla? Madam! 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 Oh, Rina, bakit parang ligalig ka? Madam, gising na po ba si Sir Victor? Wala siya sa kanyang kwarto. Ho? Gaya ng madalas mangyari. Malamang nakatulog na naman siya sa laboratorio. Naku, kailangan po malaman ng anak ninyo ang problema. Bakit? Ano ba problema? Paggising ko po, nakita kong sira ang pinto at wasak po ang mga sopa. Paano mangyayari yon? Ewan ko po, madam. Pero para pong sinakmal ang pinto at ang mga sopa ng unggoy. Tama ka, Rina. Ang sira sa pinto ay palatandaang sinakmal yun ng hayop, pati ng mga supa. Sa laki po ng sira sa pinto, malamang po, unggoy po ang sumut doon, Sir Victor. Baka ay pinaghiganti ng kanyang mga kasama ang napatay na unggoy. Victor, nangangahulog ang hindi nag-iisa ang napatay na malaking unggoy. Posible ho, Mama. Sir, baka marami pa pong kasama ang napatay na unggoy. Baka sa susunod, hindi na mga gamit ang kagatin ng mga hayop na yon. Baka tayo na. Naku, nanganganib po pala tayo rito. Victor, umalis na tayo rito sa isla. Umalis kayo, Mama. Pero may iwan ako rito. Hindi kita pwedeng iwan dito, anak. Lalo at nababalot ng mga puno at halaman ng kabuuan ng isla na pwedeng pamugaran ng mga mapanganib na hayop. Ako man po, madam. Hindi ko po pwedeng iwan kayo mag-ina rito. Hindi ako maaaring umalis dito sa isla. Bukod kasi sa dito ako nakapagtatrabaho ng maayos, responsibilidad kong puksain ang mga halimaw na unggoy. Jalo, may katwira mabahala ang lola ni Lady. Oo nga, Mike. Matapos niya matyak, may mga kasama pa ang napatay mong Monster Monkey, Mike. Ano bang oras? Maaring may umatake na naman sa ating halimaw na unggoy. Lalo sa akin, Rio, dahil ako nakapatay sa halimaw na unggoy. Maaring gantihan ka nga ng mga kasama ng napatay mong halimaw. Kaya nga gusto ni Lady at ng daddy niya na umalis na tayo rito sa isla. Ha? Oh, bakit bigla ka natigilan, Jalo? Mike, malabo na tayong pakalis dito sa isla. Bakit? Bakit, Jalo? Tignan niyo yung bangka. Sira ang bangka. May malaking sira sa ilalim ng bangka na parang nginat-ngat ng mga unggoy. Kung may kuryente lang ho rito sa isla, Tito Victor, makakapag-charge tayo ng cellphone para makakontak tayo na maaaring tumulong sa amin na makalis dito. Kung ako lang masusunod, Jalo, gusto kong umalis na agad kayong lahat dito sa isla. Mahirap naman pong maiwan kayo mag-isa dito. May paraan ako para mapuksa ang mga halimaw na unggoy. Pero ang problema po, para kung tao na may isip yung mga Monster Monkey, malamang maiwasan nila yung mabagsik na laso na ipapain nyo sa kanila. Hindi ako padadaig sa mga halimaw na unggoy. Ipaubayan nyo na po sa akin ang pagpatay sa mga Monster Monkey, Tito Victor. Malaking tulong ka sa amin, Mike. Dahil may sandata ka. At titiyakin ko po sa inyo, bago po kami umalis dito, mapapatay ko lahat ng mga halimaw na unggoy.
Magbabantay ako sa labas ng bahay, Rio. Mike, samahan kita. Huwag na. Magpahinga na kayo ni Rio. Babawi na lang ako ng tulog bukas sa umaga. Ikaw ang bahala. Mike, mag-iingat ka sana. Okay, love. Matapos naming masarahan ang butas sa pinto, pwede ako magbantay sa loob ng bahay. Pero mas mabuti na dito ako sa labas para masiguro kung wala makapapasok na monster monkey sa loob ng bahay. Dito ako pupwesto sa lugar na mamamataan ko kung may lalapit sa bahay. Ayun na inabang ako. Monster monkey. Papalapit siya sa akin. Halimaw na unggoy. Tapos ka ngayon. Isang bala lang. Bulagta na monster monkey. Wala na kaming dapat ikabahala. May isa pang halimaw sa likuran ko. Atakihin ako ng monster monkey. Hindi mo ba ibabaw na bang ang ngipin mo sa liig ko, monster monkey? Hindi mo masasakmal ang aking lalamunan? Ang baril ko. Nabitiwan ko sa pakipagbunos sa halimaw na unggoy. Nawala. Mark! Nawala lang Tulungan ako. kita! Tagilid ako. Tulungan kita, Mark! Iniligtas ni kita, Mike! Pagkakaginom ako ng pagkambala sa halimaw na hayop na yan! Bro! Huwag kang patatalo sa kanya! Bilisan niyo ang pagtulong sa akin! Jalo, Rio! Nangihina na ako sa pakikipagbunos sa halimaw na ito. Ni Mike! Jalo! Si Tara! Tulungan po natin si Mike! Papatayin po niya mga salbangsi si Mike! Tulungan niyo ako, Titara! Tumulin kayo, Jalo! Rio! Tatarakan ko ng kutsilyo ang likod ng halimaw na unggoy na ito! Titara, salamat po. Napatay niyo ang halimaw na unggoy. Ligtas ka na, Mike. Kung hindi niyo po ako natulungan, malamang napatay na ako ng halimaw na unggoy. Victor! Abay, huwag mong ihampas sa besa ang kamay mo. Nakukonsensya ho ako, Mama. Baka may masira rito sa laboratorio mo at masugatan ka. Ano ka ba? Marami na muntik ng mapahamak dahil sa kagagawan ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak. Dahil sa pag-eksperimento ko ng kung ano-ano. Nagtapon ako ng mga basurang kemikal sa gubat. Mga kemikal na maghalo-halo ay nagkaroon ng masamang epekto sa mga hayop na naging dahilan para magkaroon ng mga unggoy na pambihirang bangis na mistulang halimaw na umaatake sa mga tao. Ganun nga kaya, Victor? Hindi umaring magkamali ang teorya ko, Mama. Anak, totoo man ang hinala mo. Wala na tayong dapat pang ikabahala. Napatay na ang 3 halimaw na unggoy. Hindi ho tayo nakatitiyak. Na 3 lamang ang naapektuhan ng mga basurang kemikal na itinapon ko. Maaari yung may iba pang hayop na maging halimaw. Baka nagtatago lang at anumang sandali maaring umatake sa atin. Basta, mag-ingat lang tayo. Mama, kapag may napahamak ko dahil sa kagagawan ko, kapag may napatay ang mga halimaw na unggoy, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Manang Rina, saan po kayo pupunta? Magtatapon ako ng basura sa likod bahay, Al. Tutulungan ko na po kayo. Naku, wag na. Magaan lang naman itong mga basurang itatapon ko eh. Hayaan nyo na pong tulungan ko kayo. Dahil wala naman po ako may tutulong kina Mami at Ate Lady sa kusina eh. Sige, ikaw na nga bahala. Ako na po magbibitbit ng isang plastic ng basura. Ayan. Doon tayo magtapon ng basura sa malayo-layo sa bahay, ha? Opo. Teka po, Manang Rina. Bakit? Ba't huminto ka sa paglakad, Bakit po may salansan ng mga tuyong dahon at sanga dito sa malapit ng puno?
Aba, oo nga dati naman wala yan. May gumagalaw po sa loob ng salansan ng mga dahon. Ha? Aba, oo nga Manang Rina, hindi po kayang gumagalaw sa loob ng salansan ng mga dahon ay ang mga halimaw na unggoy? Jalo, kawawa naman ni Mike. Oo nga po, Tita Ara. Medyo malalim ang sugat sa leeg niya na nasakmal ng hayop na halimaw na yun. Kaya nga po, pinagpahinga na lang natin siya sa bahay. Binantayan na lang siya ni Rio. Hindi na natin siya isinama sa pagkuha ng gasolina rito sa bangka. Mabuti may gasolina pa rito. Oo nga po, Tita. Hindi man natin magamit ang bangka dahil sinira ng mga hayop. Gaya ng utos sa atin ni Kuya Victor, gagamitin natin ang gasolina laban sa mga halimaw na unggoy. Victor, sa halip na narito tayo sa laboratorio, mag-abang na lamang tayo sa pampang ng bangka na maaaring mapadaan dito sa isla. Nag-aabang na ho doon si Lady at ang kanyang daddy. Pero mas mabuting marami tayong mag-abang para mas madaling makita ng mga hihinga natin ng tulong. Samahan niyo na ho ang mag-ama sa pampang, Mama. At tatapusin ko ang ini-eksperimento ko. Teka, parang sandata yung ginagawa mo. Oho. Isang sandata na mabisang pamuksa sa mga halimaw na unggoy. Kailangan mo pa bang gawin yan, anak? Inutusan mo na sina Jalo at Ara na silaban ng salansan ng mga dahon na maaaring pinamumugaran ng mga halimaw na unggoy. Mabuti noong magsiguro tayo. At lahat ng paraan gawin natin laban sa mga hayop na halimaw. Bago tayo ang mapatay ng mga halimaw na unggoy. Tita Ara, nabuksan ko na po ang galon ng gasolina. Ibuhos mo na sa salansan ng mga dahon, Jalo. Opo. Ngayong nabuhusan mo na ng gasolina ang salansan ng mga dahon, medyo lumayo tayo rito. Halika. Opo, Tita Ara. Malayo-layo na tayo sa salansan. Sisindihan ko na itong lighter. Ihahagis ko na sa salansan ng mga dahon. Tita Ara, may gumagalaw po sa salansan ng mga dahon na naglalagablab. Malamang, mga halimaw na unggoy yun. Sana po, mamatay na lahat ang mga monster na hayop. Dapat, Jalo. Kapag may nakaligtas pa sa mga halimaw na unggoy, malamang nagantihan nila tayo. Ano ka mo, Victor? Lalabas ka ng bahay? Kailangan ho, Mama. Para mabantayan ko kung sakaling may halimaw na hayop na magtatangkang pumasok ulit dito sa bahay. Pero bakit ikaw pa? Sino ang utusan ko? May sugat sina Jalo at Mike. Di yung asawa ng kapatid mo. Ayaw humpayagan ni Ara si Leo na lumabas ng bahay sa gabi. Mahina raw ang loob ng bayo ko. Kaya sa mag-away silang mag-asawa, ako na lamang daw magbabantay sa labas. Sinilaban na ni Jalo at Ara ang salansan ng mga dahon na hinihinala nating pinamumugaran ng mga halimaw na hayop. Gusto kong masigurong kaligtasan natin lahat. Kung hindi na kita mapipigilan, Victor, basta, mag-ingat ka na lamang. Oo, Mama. Huwag ko kayong mabahala. Hanggat hawak kong sandatang inimbento ko, hindi ako kayang patayin ng mga halimaw na unggoy. Lumalakas ang hangin. Pero kahit umulan, patuloy akong magro-ronda sa paligid ng bahay para masiguro kung walang halimaw na hayop na maaaring makalapit at makapasok sa bahay namin. May gumapang palabas sa likod ng puno. Tama ang hinala ko. May buhay pang halimaw na unggoy. Sige, halimaw na unggoy. Lumapit ka pa. Atakihin mo ko.
Hindi kita uurungan, halimaw na hayop! Bago mo kumatake, tikman mong bagsik ng inimbento kong sandata. Ngayon, ayun, patay agad ang halimaw na unggoy. May mga halimaw na hayop pa sa likuran ko at sa tagiliran ko. Napaliligiran ako ng maraming halimaw na unggoy. Atakihin nila ako! Tulungan ninyo ako. Tulong. Mama! Mama! Ano pong nangyari sa inyo? Bakit wakwak po ang leg nyo? Bakit dumating ka? Tulungan mo kami. Pauwi na po ako nang makita ko ang kotse nyo rito sa bukana ng gubat. Kaya kami salted. Opo, Mama. Ayoko pang Papa! Mama! Asyang! Hindi ko inaasahan mo na. Pamati ako. Biniktima na. Ng alaga kong malignong sanggol. Sisikapin kong magamot ang sugat mo sa leeg. Hindi na nararamdaman ko. Hindi na ako Asyang! Patay na siya. Babawin ko na sa kanya ang aking medalyon. Malakas ang pangamoy ng hayop na yun. Tuwing lilitaw ako rito sa bukana ng gubat, umaalong na siya. Kung naging tao lamang siya, kanina ko pa siya binitima. Maligong sanggol! Ang taong may sandata. Wala ka nang mabibiktima sa bukana ng gubat. Kampo ng dilim. Lalaki, minsan mo nang natikman ang bagsik ng aking kapangyarihan. Hindi mo na ako muling mapapahirapan. Hindi na kita pahihirapan lamang. Sa pagkakataong ito, tutuloy na kitang patayin. Sige, maligno sanggol. Lumapit ka sa akin. Lapit! Talagang lalapit ako sa'yo. Pag nahagit ng aking mga pangilang yung liig, wawakwakin ko agad ang iyong lalamunan. Sasayin ko agad ang iyong dugo. Sampaw ng dilim! Ang matandang babaeng nagpahirap sa akin. Ngayong nalansi ko namin na surihin tumigila. Nasa pawitan ka namin at wala kang matatakasan. Gagamitin ko sa iyo ang kapangyarihan na medalyong kong nabawi kay Asyang. Mamamatay ka na ngayon, malignong sanggol. Hindi mo ko mapapatay, matandang babae. Halibod na. Biglang naglaho ang sanggol na itim. Hanapin natin si Sargento. Pero alisto tayo. Ano bang sandali ay maaari sumalakay sa atin ng malignong sanggol. Nelia, inuulit ko. Nakikiramay ako sa pagkawala ng mga magulang mo. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo, Eddie. Kaya kita dito kinuusap sa labas ng bahay namin. Dahil ayoko may iskandalo ang burol ng inay at itay ko. Kaya lumayas ka rito. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Nelia, wala na rin ang parents ko. Sila na tanging dahilan kaya napilitan akong lumayo sa iyo. Marupok ka. Walang kwentang lalaki. Alam ko nagkamali ako.
Napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Pero naparito ako ngayon para ituwid ang aking pagkakamali at punan lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon. Umalis ka na! Nelia, nakikiusap ako sa'yo. Kung may pagtingin ka pa sa akin. Eddie! Bakit biglang nalaki ang iyong mga mata? Eddie! Nasa likod mo! Ang malignong sanggol na pumatay sa inay at itay ko! Malamang na ang kampo ng dilim na yan. Yan din ang pumatay sa mama at papa ko. Magsik na aking kapangyarihan. Mamamatay din kayo. Mamamatay kayo. Naya! Tumakbo ka na! Tumakas ka na! Tumakas na tayo, Eddie! Haharapin ko ang malignong sanggol! Wala kang laban sa kanya! Uunahin kitang patayin, lalaki. Diyos ko! Hindi mo may babaw sa leg ko ang iyong mga pangil! Unang dilim! Walang magagawa naman sa akin ang lakas mo, lalaki. Hindi mo mababak na sa kamay kong nakakapit sa leg mo. Kapag nanghina ka, masasakpan ko ng leg mo. Bubulwak ng dugo sa lalamunan mo. Mapapatay na kita! Diyos ko! Tulong! Tulungan niyo kami! Lumayo ka sa maligno sanggol! Alin mo na! Sarento! Mabuti dumating kayo! Tulungan niyo si Eddie! Maligno sanggol! Bitiwan mo si Eddie! Nangaharap sa kampo ng dilim! Pagbibigyan ko kayo. Sarento, hindi na. Aling Munda. Eddie, lumayo kayo ng Nelia dito! Kami nahaharap sa maligno sanggol! Wala kayong magagawa laban sa kapangyarihan ko. Aling Munda! Matapos magbagang nalilisik ng mga mata na sanggol itim, namanhid ang buong katawan ko. Hindi ako makakilos. Sarento, ako ba? Namamanhigil ang mga katawan ko. Hindi rin ako makakilos. Makakilos dahil sa kapangyarihan ko. Isa-isahin ko na kayong patayin, mga tao. Lahat kayo, papatayin ko. Wala po tayong kalaban-laban sa malignong sanggol. Alibuda, wala nang ubang paraan upang mawalan pamanahid ang ating katawan at makakilos tayo muli. Sarento, isa lang ang paraan upang mapatay ang kampo ng dilim. Ang aking medalyon. Ang medalyon ninyo? Nelia! Ano mo dahil? Kunin mo sa leg kong medalyon. Mandali ka! Kukunin ko medalyon nyo. Ay, yan. Ang Nelia ngayon. Hawak mo ng medalyon. Lumapit ka sa maligno sanggol. Kailangan may sabit mong kwintas na may medalyon ko sa leg niya. Aling Munda, ako na po ang haharap sa sanggol na itim. Edith, si Nelia ang ina ng kampo ng dilim. Ano po? Oo. Sa katawan ni Nelia nang galing ang malignong sanggol. Kaya malumbong na siya rin ang makapapatay sa kampo ng dilim. Hindi ko na patatagalin ang inyong buhay. Isa-isahin ko na kayong patayin. Ikaw ang mamamatay, maligno! Paglalaruan lamang kita, babae. Ang malignong sanggol! Naging dalawa! Sige, babae. Lumapit ka. Tingnan natin kung malaman mo kung sino sa aming dalawa ang tunay na ako. Huwag kang palalansi sa kanya, Nelia.
Lakas ang tulong mo. Gamitin mo ang damdamin mo at matutukoy mo kung sino ang tunay na kampo ng dilim. Malignong sanggol! Sino babae? Sino sa amin ang tunay na ako? Piliin mo. At kapag nagkamali ka, mamamatay na kayo lahat. O Diyos ko, tulungan mo po ako para hindi ako magkamali. Isusuot ko na ang kwintas na may medalyon sa leeg ng malignong sanggol na ito. Ang malignong sanggol! Unti-unting nalulusaw ang kanyang katawan! Abo? Umuusok na abo na lang ang nalabi sa malignong sanggol. Matapos mamatay ang kampo ng dilim, nawala ng pamamanhid ng buong katawan ko, Aling Munda. Ako man, Sargento. Nakakagalaw na uli ako. Kaya ligtas na tayo sa tulong ni Nelia. Aling Munda, kahit papano ho, mabigat sa dibdib ko na akong pumatay sa sarili kong anak. Naiintindihan ko namin. Pero Nelia, paano mo nalaman kung sino ang tunay na malignong sanggol? Sinunod ko lamang si Aling Munda. Ginamit kong damdamin ko. Kaya natukoy ko kung sino sa dalawang ang itim na sanggol. Ang tunay kong anak. Matatanggap at malilimot mo rin ang lahat, Nelia. Ang mahalaga ngayon, sa higit na tulong ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos, tapos na ang lagim natin ng malignong sanggol. Nagsisimula sa kagagawan ng tao. May lagim na sa kalikasan nagwawakas.